Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is itong kasuklam-suklam sa Diyos at bilang tayong concept ng sex and theology na makikita natin sa Leviticus 18. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and not as they do to the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey the laws and careful follow my disease. I am the Lord your God. Keep my disease in the law for the personal wisdom. We live by them and the Lord." At ito po yung concept natin ngayon. Sex and perversion. God created sex to be pure faith and life-giving, but sin corrupted it through lust, adultery, and immortality. The fall destroyed God's design, turning intimacy into idolatry, selfishness, and adolescence. Romans chapter 1 verse 24 to 25. Instead of reflecting covenant love, preventing sex in all shapes, the heart, and dishonor the body, which has meant to glorify God. Again po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for the day. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the only valid sex within marriage. So, yung sex pala is valid lang pala siya, or dapat mo lang siyang gawin kung ikaw ay kasal na. At the second teaching natin, the distortion of sex is called porneia. So, kapag pala ginawa mo yung bagay na yun within marriage, tinatawag pala siyang porneia, na kung saan ito ay kalakip ng porn. At sa third teaching natin, the Lord hates porneia, so should we? So, hindi pala gusto ng Diyos yung mga porneia. So, tayo mga tao, dapat hindi rin natin siya pinapanood at ginagawa sa ating application. Flee from everything of sexual immorality. So, alisin mo pala lahat ng mga sexual immorality sa katawan mo. Sa second application, fight temptation by refusing to negotiate. So, kapag may nagkaya para sa inyo na hindi kayo kasal, tanggihan mo siya para sa ganun naalis yung temptation nyo sa isa't isa. Sa third application, fix your eyes on Christ and be busy. So, ayusin mo para yung sarili mo sa mata ng Diyos. Alisin mo yung bagay na yun sa mata niya at gawin mong busy yung sarili mo para hindi mo na maisip or maalala yung mga ganang bagay. Sa ating discussion, why is it better to tell the truth that God hates porneia than to be silent? Kasi kung magiging silent tayo dun sa kaalaman natin na galing sa God, paparusahan niya tayo kasi by knowledge ka na yung bakit hindi mo pa sinabi sa ibang tao. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na hindi pala dapat ginagawa yung mga ganang bagay kung hindi ka kasal. And how can you practically apply your devotion? So, may apply ko sa sarili ko na yung mga knowledge natin na good sa ganun dapat sinasabi natin sa tao para hindi rin tayo babayaan ng Diyos. So, yun naman po for our today's discussion. Thank you for watching.